Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong kapag na in love ay kayang maghintay ng matagal. Mapatunayan lang ang kanilang pag-ibig para sa isang tao. Pero kung pagkakataon na mismo ang nagpasya kahit gaano pa katagal, ay mahirap talagang abutin ang mga bagay na hindi naman para sa atin. Ikaw hanggang saan ang kaya mong hintayin para sa taong iyong minamahal? Ang pag-ibig ay hindi minamadali. Sabi nga sa banal na kasulatan, love is patient. Minsan kailangan nating maghintay para sa taong minamahal natin. Ganito ang nangyari sa letter sender nating si Israel. Siya ay nagmahal pero kinailangan niyang maghintay para sa puso ng dalagang kanyang iniibig. Saan kaya hahantong ang love story ng letter sender natin ngayong araw? Ito ang dapat ninyong tutukan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut, naway magkaroon kayo ng isang masaya at makabuluhang tanghali. Pati na rin sa mga nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Ako si Israel, 65 years old. Simulat sa pool ay masugid yun na akong taga-subaybay. Lalo na sa aking bilyaran kung saan ang mga araw-araw ninyong kwento ang palaging naririnig tuwing pananghalian. Nagpadala ko ng sulat sa inyo para naman ibahagi ang love story ko. Gusto ko kasing mapakinggan din ng mga tao ang kakaiba kong kwento ng pag-ibig. Taong 1982 nang makilala ko ang itinuturing kong pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Si Lorena. 19 lamang ako noon nung una ko siyang masilayan. Isa siyang kolehiyala na nag-aaral para maging nurse. Ako naman ay isang hamak na boy lang sa isang karinderya sa harap ng kanilang eskwelahan. College dropout ako, Papa Dudut. Wala akong magulang na nagpapaaral sa akin at tanging ang lola ko lamang ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Bata pa lamang ay nagtatrabaho na ako para pag-aralin ang sarili ko. Kaso nga lang ay dumating ang panahon kung saan ay hindi ko na kayang tustusan ang sarili ko kaya minabuti ko na lamang na tumigil sa pag-aaral. Papa Dudut, tandang-tanda ko pa ang araw ng pagkikita namin ni Lorena. Maulan noon dahil may paparating na bagyo. Sa kalagitnaan ng pagliligpit ko sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho ay biglang dumating si Lorena, basang-basa sa ulan. Grabe, ang lakas ng ulan. Kakain po ba kayo, ma'am? Oo sana, kuya. Meron pa ba kayong tinda? Naku, ubos na po ulam namin eh. Paano yan? Hala, wala na ba talaga? Kahit sabaw na lang sana. Wala na po. Na-check nyo na ba yung kabilang karinderya sa kanto? Sarado sila eh. Bakit po kasi late na kayong mananghalian? Naubusan tuloy kayo. Ang dami kasing kailangang tapusin sa school. Tinapos ko muna lahat bago ako nag-break. Wala na ba talaga? May itinabi akong ulam pero para sa akin sana yun. Sige, next time na lang. Pero kung gusto mo, sa'yo na lang. Talaga? Salamat kuya. Gutom na talaga ako eh. Pero paano ka? Wala ka nang kakainin. Kakain na lang ako sa bahay pag uwi ko mamaya.
Maghati na lang tayo para naman hindi ako mag-guilty. Wag na, sandali lang. Ilalabas ko lang yung ulam. Ilang rice ba gusto mo? Isa lang. Ano palang pangalan mo, kuya? Israel. Ikaw? Lorena. 19 pa lang ako, Lorena. Wag mo na akong ikuya. Nakakatanda. Pareho lang pala tayo ng edad. Talaga ba? Oh, ito sabaw, para di ka lamigin. Salamat. Mukhang busy talaga kayo sa school ah. Oo sunod-sunod na yung pinapagawa sa amin. Patapos na kasi yung semester. Base sa suot mo, nursing kinukuha mo? Oo, first year. Ang dami talagang kumukuha ng nursing ngayon, no? Madami talaga kasi yun ang hanap nila abroad. Totoo ba? So plano mo ring mga ibang bansa kaya ka nag-nursing? Hindi naman. Gusto ko lang talagang maging nurse. Pero kung may opportunity naman sa ibang bansa, bakit hindi, di ba? Oo nga naman. O sige, maiwan na kita para makakain ka na ng maayos. Salamat ulit. Pasensya ka na ha, naagawan pa kita ng ulam. Wala yun. Bunso sa 5 magkakapatid si Lorena. Sundalo ang tatay niya samantalang nurse naman ang kanyang ina. Kumpara sa buhay ko ay mas maayos at may kaya ang pamilya nila. Papadudot magandang dalaga si Lorena. Maihehelera ko siya sa mga tipo nila Dina Vonaby na isa sa mga pinakasikat na artista noong kapanahunan namin. Artistahin kasi ang datingan niya. May pagkatisay, mahabang buhok at malaanghel ang kanyang mukha. Simula ng araw na nagkakilala kaming dalawa ay araw-araw ko nang inaabangan si Lorena sa labas ng eskwelahan nila. Mabuti na lamang at paminsan-minsan ay kumakain sila sa karinderya namin kasama ang mga kaibigan niya. Hindi naglaon ay naging suki na namin sila. Sa araw-araw na pagkikita namin ay nakabuo kami ng pagkakaibigan ni Lorena. Hindi siya maarte sa katawan, papadudot. Mabait siya at palakaibigan. Bagay nga sa kanyang maging nurse dahil marunong siyang makibagay at makisama. Mahaba ang pasensya niya at mahinahon kung magsalita. Dahil sa mga katangiang yon ni Lorena kung kaya na in love ako sa kanya. Simulat sa pool ay alam naman nito na may gusto ako sa kanya. Hindi ko ito itinago, papadudot. Dahil alam kong maraming kalalakihan ang nagkakagusto kay Lorena noon. Baka maunahan pa ako kaya hindi ko na noon pinatagal pa at agad ko siyang niligawan. Kaso nga lang hindi ko alam na kailangan ko pa palang dumaan sa sundalo niyang ama bago ko makuha ang mga kamay niya. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din. Si Lorena po. Nagbibihis pa. Ikaw yung kasama niyang kakain sa labas? Ako nga po. Anong pangalan mo? Israel po. Israel? Ikaw ba yung nakukwento ng anak ko na nanliligaw sa kanya? Ako nga po. Kita mo nga naman. Hindi talaga nauubusan na manliligaw yung anak ko na yon. May iba rin po nanliligaw kay Lorena? Aba syempre, para sa tatay, maganda ang lahi. Totoo naman po, magkamukha nga po kayo eh. Pero alam mo iho, masyado pa kayong mga bata para sa mga ganyang bagay. College naman na po si Lorena eh. Hindi pa ba siya pwedeng ligawan? College pa lang. Nag-aaral pa kaya hindi pa talaga pwede. Ikaw ba? Hindi ka ba nag-aaral? Tumigil na po ako eh. Wala po kasi akong pampaaral sa sarili ko. Pero nakapagtapos ka naman ng high school. Opo, hanggang high school lang po tinapos ko. Yan ang sinasabi ko. Sa halip na unahin mo yung pag-ibig na yan, bakit hindi mo muna tapusin ang pag-aaral mo? Hirap po ng buhay eh. Kung may mga magulang sana ako na magpapaaral sa akin, baka nakapasok pa ako ng college. Yung lola ko na lang po kasi ang nagpalaki sa akin eh. Ako wala rin akong magulang. Maaga silang namatay sa sunog. Pinalaki rin ako ng lola ko, pero alam mo kung anong ginawa ko? Ano po? Nagsumikap ako para makapagtapos. Pinagsabay ko ang trabaho at eskwela.
Ngayon, maganda na ang buhay namin. Ang hirap po kasing pagsabayin yan eh, lalo na kung konti lang naman po sinasahod ko. Paano mo maaalagaan ang anak ko kung dyan pa lang, hirap ka na? Mahirap po mga ako eh. Pero sigurado naman po ako na totoo tong nararamdaman ko kay Lorena. Naku iho, hindi ka mapapakain ng pagmamahal na yan. Ganito na lang ang gawin mo. Mag-aral ka, tapusin mo ang college, saka kita papayagan manligaw kay Lorena. Kaya mo ba yun? Sige po, para po kay Lorena, mag-aaral po ako. Yan, tama yan. Pangako yan ha. Opo. Israel, kanina ka pa? Kadarating ko lang. Ano, ready ka na ba? Oo, tara na. Ay, pa, ito pala si Israel. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Oo, nagpakilala na siya sa akin. Ano po sa tingin niyo? Alam niya na kung anong tingin ko sa kanya. Hindi ba Israel? Opo. Baka mamaya tinakot niyo na naman siya ha? Hindi naman niya ako tinakot. Nag-usap lang kami ng papa mo. Ganun ba? O sige, tara na. Pa, alis na po kami. Mauna na po kami, sir. Mag-iingat kayo ha. Huwag papagabi. Israel, yung pinag-usapan natin ha. Opo, pangako ko po. Anong pinag-usapan niyo? Secret. Sa amin na lang yun. Aba, kayo ha? Papadudot naiintindihan ko kung bakit gusto muna ni Mang Densyo na makapagtapos ako ng pag-aaral bago niya ako payagang manligaw sa anak niya. Bilang magulang ay gusto lang din niyang magkaroon ng maayos na buhay ang anak niya. Kaya naman sineryoso ko ang mga sinasabi nito. Nag-ipon ako habang nagtatrabaho sa karinterya at sa sumunod na pasukan ay nag-enroll ako sa kolehiyo bilang irregular student. Mahirap man ay sinikap kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral para lamang kay Lorena. Habang nag-aaral ay nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Lorena. Mabuti na lamang at nang panahon na yon ay hindi talaga tumanggap ng manliligaw si Lorena. Focus lamang siya sa pag-aaral kaya ganun din ang ginawa ko. Nang makagraduate si Lorena ay agad siyang nakahanap ng trabaho bilang nurse sa isang pampublikong ospital. Dahil naman irregular student ay natagalan bago ko nakuha ang diploma ko, Papadudot. Pilit kong iginapang ang pag-aaral ko hanggang sa tuluyan na nga akong natapos sa kolehiyo. Taon man ang lumipas ay hindi nawala ang pagkagusto ko kay Lorena. Kaya naman nang makuha ko na sa wakas ang diploma ko, ay agad ko itong ipresenta kay Mang Densyo. Natuwa siya nang malaman itong tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Ang problema nga lang kung kailan nagsisimula na akong manligaw kay Lorena ay sakto naman ang pag-alis nito papunta sa ibang bansa para maging OFW. Nagulat na lamang ako noon, Papadudot, nung nalaman kong nakatakda na palang lumipad sa ibang bansa si Lorena matapos siyang makahanap ng trabaho bilang nurse sa Qatar. Itinago niya talaga ang balitang ito sa mga tao dahil hindi pa sigurado kung matutuloy siya noon o hindi, Papadudot. Kaya noong nakumpirma niya ito ay sa akin niya agad sinabi ang magandang balita. Para kay Lorena ay magandang balitang nangyari. Pero para sa akin ay bad news ang pag-alis niya. Dahil paano ko siya liligawan kung nasa malayo siyang lugar? Malungkot man ay wala akong choice kundi ang pakawalan si Lorena. Hindi ko naman kasi hawak ang buhay niya dahil isa lamang akong hamak na manliligaw. Sa kabila ng nangyari ay nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Lorena kahit nasa ibang bansa na siya. Sa pamamagitan ng snail mail ay buwan-buwan kaming nagpapadala ng sulat sa isa't isa para makapag-update sa mga buhay namin. Noong mga panahong yon ay nakahanap ako ng trabaho bilang mekaniko. Habang naghihintay kay Lorena ay unti-unti kong inayos ang buhay ko. Ipinangako ko kay Lorena na hihintayin ko ang pagbabalik niya at kapag nangyari yon ay maganda na dapat ang buhay ko sa Pinas. Ngunit sa pagtagal ng panahon
Dumalang ang mga pinapadalang sulat ni Lorena hanggang sa dumating ang araw na wala na akong natanggap na update mula sa kanya. Ang masaklap nito ay wala na rin akong kontak kina Mang Densyo matapos silang lumipat ng tirahan. Sa pagkaputol ng komunikasyon namin ni Lorena ay nagpatuloy ako sa buhay. Umaasa na balang araw ay makakarinig din ako ng balita mula kay Lorena. Kaso nga lang ay mahabang panahon na ang lumipas ay wala na akong narinig mula sa kanya. Doon na po dumating sa buhay ko si Rose. Tao po? May tao po ba? Ano po yun, ma'am? Kuya, nag-aayos ba kayo ng bisikleta? Naku, ma'am, hindi po eh. Ay, magpapaayos sana ako eh. Bakit po? Ano po bang sira niyan? Parang maluwag yung kadena. Lagi kasing natatanggal tuwing ginagamit ko. Madali lang solusyon yan. I-adjust mo lang yung kadena. Maayos mo ba? Gagamitin ko kasi tumamaya eh. O sige, subukan kong ayusin. Salamat kuya, hulog ka ng langit. Kanina pa ako naghahanap ng shop na pwedeng tumingin nito eh. Tagasan ba kayo? Dun pa sa kabilang barangay. Sasakyan lang kasi inaayos namin rito pero madali lang naman tong problema mo. Matagal bang ayusin yan? Mabilis lang, saglit lang to. Bakit, may lakad ka ba? Wala naman. Antayin mo na lang. Israel? Pangalan mo ba yung nakakabit sa damit mo? Ha? Oo, Israel ang pangalan ko. Kakaiba pangalan mo ah. Saan ang galing? Hindi ko alam eh, hindi ko na tinanong. Bakit, pangit ba? Hindi naman, unique nga eh. Israel. Pangalan ng bansa yun, di ba? Oo, ikaw ba, anong pangalan mo? Rose. O di ba, hindi na bago? Oo nga, pero mabango naman pakinggan. Ewan ko ba sa nanay ko? Sa dami ng pwedeng ipangalan sa akin, sa Bulaklak pa ako pinangalan. Baka naman may rason siya kung bakit Rose pinangalan sa'yo. Nagtitinda kasi kami ng bulaklak. Yun na yung business ng pamilya ko. Kaya naman pala. May boyfriend ka na ba? Boyfriend? Wala akong boyfriend. Hindi ako bakla. Ay, girlfriend pala. Sorry, nalito lang. Ang gwapo mo kasi eh. Bakit wala ka pang girlfriend? May hinihintay akong babae eh. Ay, may nililigawan ka na. Sayang naman. Bakit naman sayang? Wala lang. Ako na lang ligawan mo. Single ako. Si ma'am talaga. Palabiro din pala kayo, no? Hindi, seryoso ako. Biro lang. Namula ka naman kaagad, kuya eh. Ikaw talaga, ma'am. O ito, maayos na yung kadena. Hindi na yan matatanggal. Salamat. Magkano po? Wag na. Sigurado ka? Opo, inaayos ko lang naman yung kadena eh. Salamat kuya ah. Basta kapag nangailangan ka ng girlfriend, hanapin mo lang ako sa kabilang barangay. Rose ang pangalan. Sige, bye-bye! Si Rose ang panganay sa 3 magkakapatid. Tendera siya ng mga bulaklak na noong mga panahong yon ay nahilig sa paggamit ng bisikleta. Hindi naman talaga ako nag-aayos ng bike, Papa Dudut. Pero dahil may alam naman ako sa pag-aayos nito, ay pinagbigyan ko si Rose. Hanggang sa akin na siya nagpatulong tuwing nasisiraan siya ng bike. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Sa mga sumunod na buwan ay inamin sa akin ni Rose na matagal pala siyang tumigil sa pagbibisikleta. Parang hobby lang kasi niya yon at nung nawalan siya ng time ay tinambak na lamang niya ang bike niya. Ang pinagtataka ko lang dati, kahit na hindi na siya gumagamit ng bike ay palagi pa rin niya itong ipinapaayos sa akin. Saka ko na lang nalaman na kaya pala ganoon ay dahil may gusto pala sa akin si Rose. Papadudot loyal ang puso ko kay Lorena at nang mga panahon na yon ay hindi ko tinanggap ang pag-amin ni Rose.
Sinabi ko sa kanya na hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya dahil may iba nang nilalaman ang puso ko. Nagulat ako noong masaya pa rin tinanggap ni Rose ang pagkakaibigang alok ko. Pagkatapos noon ay lumalim pa ang pagsasama naming dalawa. Sa mga panahong kasama ko si Rose ay unti-unting nawala sa isipan ko si Lorena. Noong time na yon ay wala pa rin akong natatanggap na balita mula sa kanya. Kung buhay pa ba siya o may sarili na siyang pamilya. Unti-unti ay inalis ko na sa puso ko si Lorena at ang pumalit sa lugar nito ay si Rose. Rose! Oh, Israel! Sandali lang, magsasara lang ako ng shop. Sige lang, take your time. Mukhang marami kayong benta ngayon ha. Marami talaga. Undas eh. Ano pa lang sadya mo? Ba't napadaan ka? Walang magawa sa bahay eh. Naghahanap ako ng makakasama. Ay sus, miss mo lang ako eh. Sakto, may bagong tayong kainan malapit rito. Kain tayo doon. Sige ba? Anong tinda nila doon? Mga inihaw. Masarap yung isaw baboy nila. Talaga? Sige, libre kita. Ay, anong meron? Bakit may palibre? Tiba-tiba ka ba ngayon? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Maglalakad tayo? Nasaan yung motor mo? Hiniram eh. Maglakad na lang tayo para mas sweet. Sweet ka dyan. Kala mo naman nanliligaw. Eh kung ligawan ba kita, sasagutin mo ba ako? Siyempre naman. Matagal na nga akong patay na patay sa'yo eh. Ikaw lang naman tong walang ginagawa dyan. So kung liligawan kita ngayon, sasagutin mo agad ako? Ang tanong, liligawan mo ba ako? Oo. Totoo? Pues sinasagot na kita. Ang bilis naman. Anong gusto mo? Pahabain pa ba natin yung ligawan? Wag na. So, tayo na ba? Ano sa tingin mo? Umuo na nga ako, di ba? Grabe, ganun lang pala manligaw. Sigurado ka na ba talaga dyan na ako ang pinipili mo? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Paano yung isa? Sinong isa? Yung sinasabi mo nun, yung babaeng hinihintay mo. Ah, yun ba? Wala na yun. Di na nagparamdam eh. Hindi na ata babalik. Paano kung biglang bumalik? Iiwan mo ako? Hindi ah. Kaya nga kita niligawan eh kasi hindi na siya ang laman ng puso ko. Ikaw na. Ganito pala kiligin. Di ko inaasahan na magiging anniversary natin tong undas. Eh bakit kasi sa dami pa naman ng araw ngayong November 1 ka pa nanligaw? Di ko naman inakala na sasagutin mo ako agad eh. Matagal na kitang gusto, Israel. Hindi ba obvious sa sasagutin kita agad? Pasensya na. Kala ko kasi pahihirapan mo pa ako. Di na uso yun. Gusto mo ipag-igib mo pa ako ng tubig tsaka haranahin eh. Ang luma mo naman. Naninibago lang. First time kong magkanobya eh. Talaga ba? Ako first girlfriend mo? Oo. Parang ang special ko tuloy. Alam mo, dahil special ngayong araw, sa iba tayo kumain. Doon tayo sa mas masarap. May alam ako, malapit lang din. Yung mura lang ha, wag sa masyadong mahal. Oo, lika dito tayo. Maganda naman ang naging relasyon namin ni Rose, Papa Dudut. Hindi man siya ang unang minahal ko ay siya ang pinakaunang girlfriend ko. Hindi ko nga inaasahan na mahuhulog din pala ang loob ko sa kanya pagkatapos ng mahabang panahong pagsasama namin. Siguro'y tunay ngang natuturuan ang puso nating umibig, Papa Dudut. Dahil gano'n na nga ang nangyari sa amin ni Rose. May mga pagkakataon noon sa buhay naming dalawa na sinusubo kami ng mga unos. Pero sa tulong ng isa't isa ay nalampasan namin ang lahat ng problemang ito. Nakakatuwang balikan dahil ilang beses din kaming naghiwalay noon ni Rose dahil sa mga maliliit na bagay pero palagi rin kaming nagkakabalikan. Ang mga kaganapang yon sa buhay naming dalawa ang siyang mas nagpatibay sa pagsasama namin. Hindi naglaon ay hiningi ko ang mga kamay ni Rose
para pakasalan siya sa simbahan. 5 taon na kami noong nagsasama at sobrang saya ko, Papa Dudut, noong umoo siya. Maliban dito ay dala-dala na rin ni Rose ang first baby namin. Yun nga lang, sadyang mapagbiro talaga ang tadhana. Ilang araw bago ang nakatakda naming kasal ni Rose ay biglang nagparamdam sa buhay ko si Lorena. Ang babaeng matagal ko nang hinintay ay parang kabuti na bigla na lang nagpakita kung kailan tanggap ko nang hindi na siya magiging parte ng buhay ko. Papa Dudut, handa na ang lahat noon. 1 week na lang ay ikakasal na kami ni Rose. Ready na ang isusuot niyang wedding gown, naka-reserve na ang simbahan pati ang pagdadausan ng reception. Naipadala na ang mga imbitasyon at handa na ang wedding entourage. Hinihintay na lang naming matapos sa mga araw hanggang sa bigla kaming nagkita ni Lorena. Nasa trabaho ako noon at busy sa pag-aayos ng makina ng sasakyan noong marinig ko ang boses niyang tumawag sa pangalan ko. Akala ko nga noon ay nananaginip lamang ako. Hindi ko ma-describe kung ano ang nararamdaman ko ng araw na yon. Nagulat, natuwa, na-excite. Nagkanda lito-lito na ang emosyon ko matapos kong muling masilayan si Lorena. Napakalaki ng ipinagbago ng itsura niya, Papa Dudut. Taglay pa rin naman niya ang ganda niya pero makikita na sa kanyang itsura ang paglipas ng panahon. Hindi na tulad ng dati, mas mature na ang kanyang mukha. Naalala ko sa kanya ang tatay niyang si Mang Densyo, kung saan niya nakuha ang ganda niya. Para akong nanumbalik sa nakaraan ng mga oras na yon. Dali-dali ako nagpaalam sa trabaho para makausap ng maayos si Lorena. Inimbitahan niya akong kumain sa labas at doon ay sinagot niya ang mga katanungan sa isipan ko kung ano ang nangyari sa nagdaang mga taon. Kumusta ka na? Eto, matanda na. Ikaw ang kamusta na? Di ka na ba nagtatrabaho sa abroad? Hindi na, balik Pinas na ulit ako. Kailan pa? Matagal na. Last year pa ako bumalik. Mabuti naman naalala mo pa ako. Bakit naman kita makakalimutan? Malaking naging parte mo sa buhay ko eh. Totoo ba? Kung ganun, bakit ka nawala? Bigla ka na lang tumigil sa pagpapadala ng sulat sa akin. Yun ba? Madaming nangyari sa Qatar eh. Lumipat ako ng tirahan kasi nasunog yung dorm na tinitirahan ko. Sa sobrang stress ko noon, hindi na kita na-update sa bagong address ko. Pero alam mo naman yung address ko, di ba? Pwede ka namang sumulat ulit. Na-busy na lang din siguro ko. Tsaka gusto kitang sulatan ulit noon. Pero hindi na ako sigurado kung anong nangyari sa'yo. Kung nakapag-asawa ka na ba? Kung nakapagpamilya ka na? Wala pa akong pamilya. Talaga? Pero ikakasal na ako. Ganun ba? Congrats! Pakilala mo naman sa akin yung mapapangasawa mo. Kung gusto mo siyang makilala, pwede kang dumalo sa kasal namin. Next week na yun. Next week na? Sige. Susubukan ko. Ikaw, may pamilya ka na ba? Ako? Wala pa. Pero may boyfriend ka na siguro, no? Wala rin. Wala? Bakit? Huwag mong sabihing hanggang ngayon di ka pa rin pinapayagan ni Mang Densyo na tumanggap ng manliligaw. Hindi Bakit? Ano nangyari? Akala ko kasi may naghihintay pa sa akin. Yun pala wala na. Hindi ko rin naman kasi alam kung may mahihintay pa ako eh. Bigla ka na lang nawala, Lorena. Sorry, hindi ko alam kung paano kita i-approach eh. Parang nahiya na lang din kasi akong magpakita ulit sa'yo. Siyempre, mahabang panahon din na hindi ako nagparamdam eh. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang eh. Kaso, huli na pala ang lahat. Siguro, may rason kung bakit ganun ang nangyari sa ating dalawa. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Siguro nga. Baka ganun nga. Hindi ako ang para sa'yo. Ano palang pangalan ng fiancé mo? Rose. Flower shop owner siya. Nakakatuwa naman.
Bumagay sa trabaho niya yung pangalan niya. Kaya nga mabait si Rose, makulit nga lang. Masaya ako na may nahanap ka ng babae na mamahalin mo. Congratulations ulit, Israel. Salamat. Sana ikaw rin. Makilala mo na rin ang lalaking para sa'yo. Sana nga. O paano yan? Mauna na ako. Parang naaabala pa kita sa trabaho mo. Pasensya ka na ha. Wala yun. Patapos na rin naman ako sa trabaho kanina. Salamat nakipagkita ka ulit sa akin. Salamat din, Lorena. Matapos masagot ang bawat katanungan, matapos naming i-update ang isa't isa sa naging takbo ng buhay namin, ay tuluyan na kaming naghiwalay ni Lorena. Parang sa araw na yon nangyari ang closure na hindi ko alam ay matagal ko nang hinihintay. Doon ay natanggap ko na hindi talaga kami para sa isa't isa. Ganon talaga siguro ang buhay, iibig ka sa maling tao bago mo tuluyang mahanap ang taong para sa'yo. Sa sumunod na linggo ay kinasal kami ni Rose. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko na hindi ko malilimutan. Sumunod ay ang araw kung kailan pinanganak ni Rose ang panganay namin. Papadudot ang buhay mag-asawa namin ni Rose ay masasabi kong katulad din ng mga normal na mag-asawa. May mga araw na sobrang sweet namin sa isa't isa. May mga araw naman na parang wala kaming pake sa ginagawa ng bawat isa. Ganon na talaga ang buhay kapag matagal mo nang kasama ang isang tao. May awayan at tampuhan pero sa huli, mas nananaig ang pagkakapatawaran at pagkakaintindihan sa ngalan ng pamilya namin. Mula sa pagiging mekaniko ay nagpatayo ako ng sarili kong negosyo o papadudot. Isa itong bilyaran samantalang sari-sari store naman ang naisip ni Rose na gawing pangkabuhayan. Sakto dahil ang bahay namin noon ay malapit lang sa eskwelahan. Halos mga estudyante ang naging suki namin na siya nang nagbigay buhay sa maliit naming pamilya. Kontento na ako sa buhay ko noon, papadudot. Mabilis na dumaan ang 10 taon at nanatili pa ring matatag ang pagsasama namin ni Rose. Wow! Ang bango ah! Tama ba yung naaamoy ko? Adobo? Adobo nga! Gutom ka na ba? Halika, kumain na tayo. Yung mga bata? Yung isa tulog, yung dalawa nasa labas. Hindi na ba natin sila hihintayin? Wag na, mauna na tayong kumain. Matatanda na yung mga yun. Kakain na lang sila kapag ginutom sila. Nagtabi naman ako ng ulam dyan eh. Hirap talaga kapag nagbibinat at nagdadalaga na ang mga anak, no? Palagi na lang silang nasa labas. Hindi na tayo sabay-sabay kumain. Ikaw naman, parang hindi ka dumaan sa pagkabata. Ikaw din naman nung binata ka, lakwatsero ka rin naman eh. Hindi ah. Ay sus! Nakakamiss din pala maging bata, no? Yung mga panahong malakas pa mga buto natin, hindi pa nirarayuma. Masaya din naman tayo ngayon ah. Oo naman, syempre. Pero minsan, napapaisip lang din ako kung ano yung mga bagay na hindi ko nagawa nung kabataan ko. Bakit? Marami ka bang pinagsisisihan na hindi mo nagawa? Marami. Hindi ako nakapasyal. Hindi ako nakabili ng mga bagay na uso noon. Yung mga pagkakataon na hindi ko nagawa at nasayang dahil hirap sa buhay. Pwede mo pa rin namang gawin yan ngayon eh. Kung sa bagay. Sa relasyon natin, wala ka bang pinagsisisihan? Wala. Masaya ako sa relasyon nating dalawa ngayon. Ano namang pagsisisihan ko? Meron ba dapat? Baka lang naman meron. Rose, masaya ako na ikaw ang napangasawa ko. Pero ni minsan ba, hindi mo natanong yung sarili mo kung ano kayang nangyari kung hindi tayo nagkakilala nung araw na nagkita tayo? Paano kung si Lorena ang nakatuluyan mo? Si Lorena? Bakit naman biglang napasok si Lorena sa usapan natin? Alam ko naman na si Lorena ang nilalaman ng puso mo nung nagkakilala tayo. Alam ko yun, ramdam ko. Pero hindi ako galit.
Kailanman hindi ako nagalit at hindi ako magagalit kahit nasabihin mo pang mas mahal mo si Lorena. Bakit hindi ka magagalit? May karapatan kang magalit kasi ikaw ang asawa ko. Kasi tanggap ko ang katotohanan na may mas nauna sa akin at okay lang yun. Ang mahalaga naman kung kanino ka napunta at sa akin yun. Hindi ko alam kung bakit si Lorena ang tumatakbo sa isip mo ngayon. Pero gusto ko lang malaman mo, Rose, na ikaw ang babaeng minamahal ko. Wala nang iba. Hindi si Lorena. Ikaw. Ikaw ang pinili ko. Ikaw lang. Huwag na nga nating pag-usapan yung mga hindi natin nagawa noon kasi wala naman ang magbabago eh. Ang pag-usapan na lang natin yung ngayon. O sige, pasensya ka na kung ano-anong naiisip ko kasi. Tanggalin mo na sa isip mo yung mga bagay na yan. Past is past. Hayaan na lang natin sa nakaraan yung mga bagay na yan. Tama ka nga. Kumain na lang tayo. Alam mo kung anong masarap isabay dito sa adobo mo? Ano? Juice. Sandali lang. Ipagtitimpla kita ng juice. Tiwala sa isa't isa at pagpapakumbaba ang sekreto kung bakit tumagal ang relasyon namin ni Rose. Sobra-sobra ang pagmamahal niya sa akin noon. Kaya naman sinuklian ko ito ng pagiging ulirang ama at asawa. Kailanman ay hindi ko tinangkang mambabae o lokohin ang asawa ko. Hindi rin ako pumasok sa anumang bisyo dahil alam kong isa ito sa mga rason kung bakit nagkakasiraan ang isang pamilya. Sa pamamagitan nito ay nananatili kaming tahimik at healthy ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi striktong may bahay si Rose. Paminsan-minsan tuwing nagkakayaan kami na mga kaibigan ko lumabas ay pinapayagan niya akong maglakwatsa. Ganon din naman ako sa kanya. Sinubukan naming pagbigyan ang kanya-kanya naming buhay para hindi kami magsawa sa isa't isa. Kumbaga'y nagkaroon din kami ng me time para sa mga sarili namin. Papa Dudut, 3 ang naging anak namin ni Rose. Sa tulong ng bilyaran ko at ng sari-sari store niya ay napag-aral at napagtapos namin ang mga anak namin. Wala na talaga akong ibang mahihiling pa noon. Pero sa buhay ay hindi ka magiging bida sa sarili mong kwento kung wala kang pagsubok na pagdadaanan. Dumating ang pagsubok na yon sa buhay namin noong bigla na lamang na-diagnose si Rose na may breast cancer. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bukol sa pagitan ng kaliwang dibdib at ilalim ng kilikili ni Rose. Noong una ay hindi niya ito pinansin dahil hindi naman daw ito masakit. Inakala niya na sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti rin itong mawawala. Pero sa mga sumunod na taon ay mabilis na lumabas sa mga sintomas nito. Nagbago ang hugis ng kanyang dibdib at nadagdagan ang bukol nito at tuwing nasasagi ay nakakaramdam siya ng sakit. Papa Dudut, wala akong kaalam-alam noon sa pinagdadaanan ni Rose. Matagal niya itong itinago sa akin. Sa nagdaang taon ay inindalang ni Rose ang sakit na nararamdaman niya. May takot kasi sa ospital si Rose. Kailanman ay hindi niya nasubukang magpa-ospital. Maging noong mga anak siya ay sa bahay niya ito ginawa sa tulong ng isang midwife. Pero noong hindi na talaga niya makayanan ang sakit na nararamdaman niya ay nagpadala na siya sa espesyalista. Doon na namin nalamang may cancer si Rose, Papa Dudut. At malala na ang lagay nito. Sa mga sumunod na buwan ay mabilis na tumamlay ang kalusugan ni Rose. Ganon din kabilis na naubos ang ipon naming mag-asawa para sa pagpapagamot niya. Unti-unti siyang nangayayat hanggang sa lahat ng mga treatment sa kanya ay hindi na gumagana. Dumating ang araw na hindi na kayang lumaban noon ni Rose. Gusto na niyang sumuko. At para sa isang asawang tulad ko, mahirap makita ang babaeng pinakamamahal mo na nagsasuffer at ang malala ay wala kang magawa ukol rito. Rose, okay ka lang ba? Okay lang ako.
May kailangan ka? Gusto mo ng tubig? Hindi, salamat. Matulog ka na uli. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Tsaka ilang minuto na lang papunta na rito yung nurse na nagra-rounds para i-check ang BP ko. Aantayin ko na lang muna yon bago ko magpahinga. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha? Wala naman akong kailangan. Pero may gusto ako. Anong gusto mo? Gusto mo bang kumain? Sabihin mo lang, ibibili kita ng pagkain. Gusto ko nang sumuko, Israel. Rose naman. Pagod na ako eh. Pagod na yung katawan ko. Pagod na yung isip ko. Pagod na lahat. Kung pwede lang sanang i-fast forward tong sakit ko para matuluyan na ako, gagawin ko eh. Bakit naman ganyan sinasabi mo? Iiwan mo na ako. Kami ng mga anak mo. Bibitaw ka na lang basta. Wala naman tayong laban eh. Nandito ako sa ospital hindi para magpagaling kundi para pahabain lang yung buhay ko. Pinapahaba lang ng mga doktor yung paghihirap ko. Pinapatagal lang nila yung pagkamatay ko. Rose, hindi ka mamamatay. Mamamatay ako. Yun ang totoo kaya hanggat maaga pa, tanggapin na natin yun. Hanggat humihinga ka pa, hanggat nagsasalita ka pa, hanggat patuloy na tumitibok yung puso mo, hindi ako titigil sa paglaban. Sana ganun ka rin. Alam ko mahirap tanggapin pero kailangan nating harapin ang katotohanan na darating din yung araw na mawawala ako. Oo, darating din yun pero hindi pa ngayon. Mabubuhay ka pa ng matagal. Israel. Ano yun? Salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Trabaho ko bilang asawa mo ang bantayan at alagaan ka. Hindi yun ang tinutukoy ko. Nagpapasalamat ako sa'yo sa pagpili mo sa akin. Ha? Anong sinasabi mo? Alam kong hindi ako ang mahal mo. Pero ako yung pinili mo. Pinili mo kong pakasalan. Sinamahan mo kong bumuo ng pamilya. Maraming salamat. Rose, mahal kita. Alam ko at mahal na mahal din kita. Masaya ako kahit na pangalawa lang ako sa puso mo. Masaya ako kasi kahit ganun, hindi mo pinaramdam sa akin na second choice lang ako. Israel, alam ko na kailanman hindi naalis sa puso mo si Lorena. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan kita. Sapat na binigay mo sa akin ang pinangarap kong buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako natatakot mamatay. Ikaw ang dahilan kung bakit kontento na ako sa buhay. Rose. Kaya ngayon, nararapat lang din na bumawi ako sa'yo. Sa araw kung kailan babawiin na ng Panginoon ang buhay ko, yun din ang araw na pinapalaya na kita. Deserve mong sumaya, mahal ko, kaya pinapakawalan na kita para hanapin ang babaeng totoong minamahal mo. Tatlong buwan makalipas ang pag-uusap namin yon ay tuluyan ang bumigay si Rose. Labis ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut, noong mawala sa akin ang asawa ko. Naawa ko sa mga anak ko na bigla na lamang nawala ng pagkakataong makasama ang ina nila ng mas mahaba pang panahon. Napakarami kong pagsisisi noon. Kung sana ay maaga naming nalaman ang sakit niya ay baka naagapan pa namin ito. Kasi wala nang magagawa kung magsisisihan pa kami. Pilit akong nagpakatatag. Mahirap mawalan ng kabiyak sa buhay
Pero ganun talaga ang katotohanan. Minsan ay may mga taong mas nauuna sa atin. Sa mga sumunod na taon ay mas pinili ko na lamang ang mapag-isa. Ang atensyon at lakas ko ay ibinuhos ko sa pagpapaganda sa bilyaran ko. Ang sari-sari store na iniwan naman ni Rose ay sinalo ng isa sa mga anak namin. Unti-unti kong binawi ang perang nagastos namin sa pagpapagamot kay Rose. Gusto kong mag-ipon dahil hindi natin hawak ang buhay natin at kapag ako naman ang nagkasakit ay ayokong ipasa ang problemang ito sa mga anak ko. Kaya pinagplanuhan ko na ang lahat. Nawala na noon ang taong nagbibigay saya sa buhay ko. Kaya binibilang ko na lamang din noon ang mga araw bago kami muling magkita ng asawa ko. Matanda na rin naman ako, Papa Dudut, at malalaki na ang mga anak ko at may sari-sarili na silang pamilya. Kung kailan para bang nawawala na ako ng gana ay saka naman nag-iba ang direksyon ng buhay ko. Ito ay dahil makalipas ang mahigit 2 dekada ay muli kaming nagkita ni Lorena. Israel? Mabuti naman, hanap na rin kita sa wakas. Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka. Pero, paano mo nahanap tong bahay ko? Libre lang naman magtanong eh. Aaminin ko, natagalan at nahirapan akong hanapin ka. Pero may pagka-detective din naman ako minsan, kaya natuntun din kita. Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang nagpapakita. Na-surprise ka ba? Oo naman. Sa haba ng panahon simula nung huli tayong nagkita, hindi ko inaasahang magkikita ulit tayo. Ako nga rin eh. Pero heto tayo ngayon. Pinagtagpo ulit ng tadhana. O halika, pumasok ka. Kumusta ka na? Hindi mo ba kasama ang asawa mo? Matagal nang wala si Rose. Ay hala, anong nangyari? Breast cancer. Sorry, hindi ko man lang nabalitaan. Okay lang. Mahirap mawala ng asawa pero eto pa rin tayo. Patuloy na lumalaban. Ikaw, di mo ba ako ipapakilala sa asawa mo? Ano ka ba? Wala akong asawa. Hindi na ako nakapag-asawa. Wala ka pang asawa? Anong nangyari? Naunahan ako eh. Naunahan nino? Basta, sabihin na lang natin na may nangako sa akin noon. Ang sabi niya, maghihintay daw siya. Kaso, hindi niya ako nahintay eh. Naunahan tuloy ako. Ako ba yung tinutukoy mo? Sa tingin mo? Sorry kung hindi kita nahintay noon. Biro lang yon. Kau naman. Wala naman akong sama ng loob eh. Kasalanan ko rin naman. Ako yung dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. Pero bakit hindi ka na nag-asawa? Hindi ko rin alam eh. Nahirapan na lang siguro tong puso ko na magmahal ulit ng ibang tao. Ang ibig mong sabihin, mag-isa ka ngayon sa buhay? Wala kang kasama? Ganun na nga. Mag-isa, walang kasama, solo lang sa buhay. Hindi ka ba malungkot na wala kang kasama? Malungkot syempre, pero may magagawa ba ako? Ito na yung naging buhay ko eh. May magagawa ka pa naman eh. Tulad ng ano? Sa edad nating to, limitado na lang yung mga bagay na pwede nating gawin. Wala sa edad yan. Mas maganda nga yun eh. Matanda na tayo. Pwede na nating gawin lahat ng gusto nating gawin. Parang mahirap nang gawin yan. Madali lang. Ibalik natin yung dati. Yung dating tayo. Bawiin natin yung mga oras na nawala. Yung mga pagkakataon na sayang. Kaya pa ba natin yun? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka pa rin talagang pinagbago. Ikaw din naman. Sa muling pagbabalik ni Lorena ay biglang nagkaroon ng kulay ang madilim na buhay ko, Papa Dudut. Ang kalungkutang naramdaman ko dahil sa pagkawala ni Rose ay pinawi lahat ni Lorena.
Ibinalik namin ang pagkakaibigan naming dalawa kahit magkalayo kami ay dinadayo pa namin ang isa't isa para lamang magkasama kaming dalawa. Masaya ako, Papa Dudut, na nabigyan ulit ako ng pagkakataong makasama si Lorena. Sa edad kasi namin ay mahirap nang bumagay sa makabagong henerasyon. Hindi na kami makarelate sa kung ano ang bago. Kaya naman masarap sa pakiramdam na may kaidaran ako kung saan ay pareho kami ng interes at pagkakaintindi sa buhay. Hindi naglaon ay naisipan kong ituloy ang matagal ko nang inaasam kay Lorena. Niligawan ko siya, Papa Dudut. Hindi man kami nagkatuluyan o mga bata pa kami sa pagkakataong ito, oras na siguro para ituloy ang naudlot naming kwento. Sinagot ako ni Lorena at netong taon lang ay kinasal kaming dalawa. Pagkatapos nito ay lumipat na ng bahay si Lorena at tumira sa akin. Sakto dahil bumukod na rin ang bunso kong anak kasama ang asawa nito, kaya hindi na ako maiiwang mag-isa, Papa Dudut. Ito po ang love story ko. Maraming nangyari, maraming aral. Muli, magandang araw po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Israel. Mga kabarangay, ang pag-ibig ay parang roller coaster. Dadalhin ka nito sa rurok ng kaligayahan at kasabay nito ay maaari ka ring mapunta sa pinakailalim. Ano't ano paman. Kahit kailangan mo makipagsapalaran sa ngalan ng pag-ibig ay sigurado kung worth it din naman ito sa dulo. Kaya naman sa mga kabarangay nating hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring single, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang bawat ipinapanalangin natin sa buhay natin ay darating din sa tamang panahon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.